Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kedah, Malaysia in 1993. So, stroke is not a joke. I hope you can hear me well. Narinig niyo ako ng very clear. And then take notes of everything because it is important for us to know okay? I hope you can take notes about this. It's a very important topic. Stroke is not a joke. Okay? So, to start with, review natin yung blood supply ng brain. Okay? Yung ating brain po, meron siyang sariling blood supply na galing sa heart, no? Alam natin na yung ating heart ang siyang nagsusupply ng dugo sa ating katawan and also sa brain. Kailangan ng blood supply sa brain para ang brain cells ay umandar o mag-function. Now, there are actually three groups, no, of major blood supplies to the brain: the anterior cerebral artery, the middle cerebral artery, and also the posterior cerebral artery. Okay? So, sa pangalan pa lang, anterior cerebral artery, nagsusupply siya ng blood supply sa frontal area ng brain o sa harapan, sa ating noo, yung part ng brain na nasa noo natin. Yung middle cerebral artery naman, yan naman nagsusupply ng dugo para sa middle part of the brain, which is the sides, yung sa tenga, yung parietal area na tinatawag natin, both sides, left and right. At yung posterior cerebral artery naman, posterior cerebral artery, yan ang nagsusupply ng dugo sa likod, sa batok, no? Sa batok natin, sa batok, sa brain. So, pag tinanong tayo, ano yung stroke? What is stroke? So, the stroke is the sudden death of brain cells due to lack of oxygen, no? Due to lack of oxygen, nawala yung oxygen supply. And maaaring mangyari ito sa dalawang bagay, sa dalawang paraan. Number one, pag nagkaroon ng blockage o pagbabara sa daloy ng dugo papunta sa brain. Okay? Or pangalawa is rupture o pagputok ng isang blood vessel or artery ng brain, which will result to loss of speech, panghihina ng katawan, o pinakamalala ay napaparalyze. So, kaya nakikita nyo pag ang isang pasyente ay nagka-stroke, parang kalahati ng katawan, lalo na pag malala ang stroke, kalahati ng katawan ay napaparalyze. Ano po? Okay. So, may dalawang uri ng stroke. Okay? So, what are the two types of stroke? Ang isa yung tinatawag natin ischemic stroke. Ano yung ischemic stroke? Ang ischemic stroke, ang dahilan doon ay yung pagbara, no? Pagbara na or blockage. Kung nakikita niyo yung picture sa baba noon, nakikita niyo yung dugo ay bumabara, no? Nagkokos ng clot o blockage, o nagbabara sa loob ng ugat. At pag bumara ito, siyempre wala ng blood supply dun sa brain cells, at ang brain cells pag nawala ng blood supply, nawawalan din sila ng nutrisyon, especially ng oxygen. At kapag walang supply ng oxygen dun sa brain cells, nagkakaroon ngayon ng stroke na tinatawag dahil sa kukulangan ng supply ng oxygen doon sa portion ng brain, at ito ay maaring kamatay ng brain cells, no? Mamatay ang brain cells. Ang ischemic stroke, minsan hindi yan malala. Mostly, ito yung mga mild stroke lang sinasabi, yung ischemic stroke, mild lang siya. At pwede itong magamot. Ang treatment dito, ang paggagamot dito ay medication o gamot. Bibigyan ng doktor ng gamot, pampalabnaw, no? Pampalabnaw ng dugo para dumaloy ulit ang dugo or pamatanggal ang blood clot. At pag bumalik uli yung blood flow sa portion ng brain na yon na panandali ang nawala ng supply ng dugo, ay
babalik ulit yung kanyang brain function. Dapat ito ay hindi tumagal ng 2 linggo. Supposed to be a treatment will have to start at least 2 weeks after the stroke happens kung gusto nating bumawi pa ng brain function. Yung other type of stroke is yung hemorrhagic stroke. Hemorrhagic stroke, ang cause nito, dahilan nito ay pagputok. Kung nakikita nyo dyan sa picture din sa baba, yung pagputok ng ating blood vessel o pagputok ng artery. Siyempre, pag pumutok yung artery, lalabas yung dugo. At pag lumabas yung dugo, yan ay magkukos ng loss of blood supply and magkakaroon ng increased intracranial pressure o magkakaroon ng paghihigpit sa cranium o yung bumabalot sa brain cell. So maiipit yung brain, mamamatay ang brain. Itong hemorrhagic stroke ay ito ang mas delikado. Kung i-compare natin sa ischemic stroke, mas delikado ang hemorrhagic stroke. Ito yung kadalasan na marami ang namamatay. So, ang simptomas nito ay very severe. Okay? So, nagkakaroon ng loss of consciousness o pagkawala ng malay, total paralysis, at minsan nagiging gulay na, no? Na nawawala ng malay, gulay, at kadalasan ay it will lead to death o kamatayan. At ang treatment dito ay talagang operasyon. Bubutasan ang skull, no? Tawag doon craniotomy. Bubutasan ang iyong skull at palalabasin yung blood clot para lumuwag ulit yung cranium o yung bumabalot sa brain at ang brain ay makakahinga ulit. At pag nakahinga ulit ang brain, babalik ang blood supply ng normal at mabubuhay ang tao. Pero as I said, ang chances nito ay masyadong mababa basta hemorrhagic stroke. Paano mo lalaman ang tao na nagkaroon ng stroke? O ano yung mga sintomas ng stroke? So meron tayong acronym at ang acronym doon ay FAST. F-A-S-T. So pag napapansin nyo, nagkakaroon na ng Bell's palsy o pagkakangiwi ng bibig, no? Parang yung isang portion ng kanyang mukha ay ngumiwi, no? Bumaba, ang isa tumaas, ganon. So, facial drooping or may facial deformity na tinatawag, no? Nade-deform ang mukha. Isang sintomas na maari ang pasyente ay nagkakaroon ng stroke. Panghihina ng kanyang kamay at katawan, paa. So, yun, hindi niya magalaw ang kanyang kamay, hindi niya mailakad ang kanyang paa, no? Mahina na siya. Ayun ay isang sign ng stroke. Speech difficulty, yung tinatawag din namin na slurring of speech. Yung nangangamol, hindi mo maintindihan ang kanyang sinasabi. Ano? Hindi niya matawid ang kanyang nasasabi, hindi na naintindihan ng mga tao sa kanyang paligid, maaaring nagkaroon ng stroke. Kaya ito, pag nakita mo ito na may face drooping, nang hina ang katawan, at nagkaroon ng pag hindi na tama ang pagsasalita, na hindi na clear ang speech, it's time to call emergency 911 o kung ano man ang 117 kung sa Pilipinas para ma-save ang tao. The most is the soonest na matatawag natin ng emergency at madadala ang pasyente sa ospital. That's the best thing to do. Okay? Now, ano ang mga factors? Ano mga dahilan? Bakit ang tao ang magkakaroon ng stroke? Okay? Number 1, pag masyadong mahilig tayo sa high-fat diet. No? When we say high-fat diet, yan yung taba, no? Nagaling sa laman ng mga hayop. Ano? So, animal fat or animal protein, animal fat. So, mahilig dyan sa lechon. Okay? Wala akong pinapatamaan, pero alam na niya yon. Nasa DXN tayo, dapat sa DXN tayo, alam natin ang ating kinakain at maingat tayo. If you want to live healthy, then we should rethink and we should reinvent
reinvent our diet. So high-fat diet, high-fat or animal diet will cause stroke. Bakit? Kasi ang high-fat diet ay magdadala din ng mataas na kolesterol sa ating dugo. At kapag mataas ang kolesterol sa ating dugo, ang kolesterol ay isang sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabara. Okay? Kolesterol, dahilan sa pagbabara sa ating dugo. Lack of exercise. Of course, pag walang exercise, ang ating dugo ay nagiging mahina din. At pag nagiging mahina ang dugo at nagiging mahina ang sirkulasyon dahil sa wala tayong ehersisyo, ang dugo ay magkukumpol-kumpol or magfo-form ng clot. At itong formation ng clot ay maaaring isang cause o dahilan na tayo ay magkakaroon ng stroke. High salt diet. Mahilig sa asin. Mahilig sa maaasin na pagkain. Dahil ang sobrang asin ay makaka-form din ng clot formation at makakapagdala ng pagkasira ng blood vessels. At pag nasira ang ating blood vessels, lalo na yung blood vessels ay ninipis, magiging manipis. At pag naging manipis ang wall ng ating blood vessels, ay madali itong mapunit. At pag napunit ito, magkakaroon tayo ng ruptured aneurysm na tinatawag o di kaya ay hemorrhagic stroke o pagputok ng ugat sa brain, kaya mag-stroke. Obesity, syempre alam na natin yon. Pag sobra ang timbang, hindi natin makontrol ang ating timbang ng ating katawan. So, overweight tayo, yan ay sign na marami din tayong fat. Okay? Sobra tayo sa taba. At ang taba ay magko-contribute o dadagdag sa pagbabara ng kaugatan natin, hindi lang sa ugat sa papunta sa puso, kundi ugat din papunta sa utak o sa brain. And obesity will also be a factor that can cause stroke. Hypertension, okay? Pag hindi natin na-control ang presyon ng dugo o daloy ng presyon ng dugo papunta sa utak, ito ay isang factor na makakapag-contribute sa pagputok ng ugat. Hypertension. Maraming stroke victim ay dahil sa mataas ang presyon ng dugo, pumuputok ang ugat sa utak dahil hindi kaya ng pressure ng ugat sa utak at yan nagkaka-stroke sila. Paninigarilyo at pag-iinom ng alcoholic beverages, yan po ay isa sa mga bagay na magko-contribute din sa ating stroke. Okay? Now, next. Paano natin maiiwasan ang stroke? Okay? So, kung alam na natin anong mga dahilan ng pagkakaroon ng stroke, dapat umiwas tayo sa stroke. Paano tayo makaiwas sa stroke? Number 1, again, is healthy food choices. Tandaan, nasa pagkain ang sikreto. What you eat is what you are. Always remember that. Okay? Tama po yung sinasabi, no? What you eat is what you are. Kung anong kinakain mo, yun ka. So, kung nagkakaroon ka ng sakit sa diabetes, dahil yan sa kinakain mo. Kung nagkaroon ka ng high blood, dahil yan sa kinakain mo. Kung nagkaroon ka ng stroke o cancer, dahil din yan sa kinakain mo. So, you have to be very careful in choosing your food. Maingat sa pagpili ng kinakain. Dapat low fat at low salt. Hindi sobra sa asin at hindi sobra sa taba. Kailangan ding mag-ehersisyo araw-araw. Okay? Daily exercise. At least 20 minutes a day. Pag sinabi nating exercise, hindi naman kailangang pupunta ka sa gym araw-araw. Kahit dyan lang sa iyong bahay, maglakad ka sa iyong palibot, sa iyong compound, kahit sa compound, or ikutin mo yung bahay mo. Iikutin mo yung bahay mo for 20 minutes. Sapat na yon na exercise na para makatulong sa magandang sirkulasyon ng iyong dugo galing sa paa papunta sa ulo. So exercise is very, very important para makaiwas sa stroke.
Number 3, iwasin na po natin ang paninigarilyo dahil ang nicotine na nasa sigarilyo ay siyang nakakapagdagdag sa pag-form ng clot o bara sa ating mga ugat sa utak. Okay? Ang nicotine na nakikita sa sigarilyo ay nakakadagdag sa clot formation o pagbara sa utak kaya nagkakaroon ng stroke. Sa alcohol naman, bakit kailangang umiwas sa alcohol? Alam nyo po, ang alcohol is 80% fat. Ulitin ko, ang alcohol na methanol na nakikita natin na inihahalo sa iyong inumin, alcoholic beverage, that is 80% fat. Kung nakikita nyo yung mga lasinggero, mang-iinom ng beer o mang-iinom ng alak, tingnan nyo, ang lalaki ng tiyan. Bakit? Yung tiyan na yan, puro taba yan. Saan ang galing yung taba? Sa iniinom nilang alcohol. Okay? Beer o gin o rum, kung ano man. Okay? Kaya umiwas-iwas tayo sa pag-iinom ng alcoholic beverages. Now, pinakamahalaga, lalo na yun sa mga pumatong na sa edad na 40 years old. Kapag kayo ay pumatong na sa edad na 40, dapat taon-taon, once a year, kahit once a year, taon-taon, kayo ay magkaroon ng medical check-up para ma-check ang inyong cholesterol, ma-check ang inyong puso, ma-check ang inyong kidney, ma-check ang inyong atay, at ma-check ang inyong brain para malaman na walang problema sa inyong sistema. At kapag walang problem sa sistema, makakaiwas kayo sa stroke. Now, dahil DXN tayo, ang sunod nating tanong is, ano ba ang kailangan pagdating sa DXN? Ano ba yung mga kailangan namin, doktor, para kami din ay makaiwas sa stroke? So, ang ating pinaka-importante dito ngayon na gusto kong i-share sa inyo is ang pag-iwas. Okay? Huwag po nating hintayin na nagkaroon na tayo ng stroke tsaka tayo iinom ng DXN product. Yun kasi ang mali eh. Nakakalungkot. I've been with DXN for 13 years. Okay? I'm happy. Tuwa ako na nasa DXN ako for the last 13 anyos. 13 taon na ako sa DXN. At napapansin ko at nakakalungkot. Ano po? Sa lumipas na 13 taon ko sa DXN, nakakalungkot. Kasi ang dami-daming user na ang akala nila, gagamit lang sila ng DXN kapag may sakit na sila. No? Nakakalungkot yun eh. Gagamit lang ng DXN, magtatanong sila anong maganda sa ganito, anong maganda sa ganitan kasi may sakit na sila. Ang DXN, the most important thing we remember and we should remember in DXN is ang DXN is prevention, for prevention. Kaya dapat, halimbawa, ang pinag-uusapan natin ngayon ay stroke. Ang iniisip dapat natin ay ang pag-iwas sa stroke. Okay? Pag-iwas sa stroke. Ngayon, pag-uusapan natin yung 5 supplements ng DXN that can prevent a brain stroke. Kaya nga nakalagyan, never ignore them. Huwag yung baliwalain. Ano yung 5 supplement na ito? Number 1, RG at GL. 1 and 2. The first 2 is RG at GL. So, Reishi-Gano, coming from the umbrella or the cup of the mushroom, 90 days old, maraming polysaccharides, yan may polysaccharides na beta-glucans na siyang tumutulong na mag-cleanse ng ating blood, mag-detoxify ng cholesterol sa ating blood. At ang Ganocelium, which is a spore from the spore or the young mushroom spore na mayaman sa triterpenes or the terpenes. Itong triterpenes ay anti-inflammatory. Lumalaban sa pamamaga. Kaya pag namaga ang brain dahil sa stroke, ang Ganocelium ay maganda na gamitin.
Pero ito'y sabay-sabay na iniinom, reishi gano at canosilium. Sa study, sorry, teka. Okay, ito. Sa study na ginawa sa Neural Regeneration Research sa Amerika, this study was done in August 2014, August 2014 ginawa sa Amerika. Okay? Napakita nila, itong study, ang title ng study is Neuroprotective Effect of Pre-Treatment with Ganoderma lucidum in Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury. Titingnan niyo po nakalagay diyan malinaw. Pre-treatment. Pre-treatment. Ibig sabihin, bago ka pa magka-stroke, dapat umiinom ka na ng RGGL. So, nagbibigay daw ang RGGL ng protection bago pa mangyari ang stroke. O, ischemia, sabi natin, it's dalawang klase ng stroke. Ischemia, yun yung pagbabara, at reperfusion injury. Ibig sabihin, pumutok yung ugat. Pumutok ang ugat, kaya walang blood flow. So, reperfusion injury. So, para maiwasan itong dalawang uri ng stroke, dapat po ay gumagamit tayo ng Ganoderma RGGL bago pa ito mangyari. So, study proves that the intake of Ganoderma lucidum, which is rich in polysaccharides, beta-glucans, and ergosterols, prevent the formation of blood clot and ischemia, which predetermine stroke and cardiovascular disease. So, hindi lang stroke, pati sakit sa puso natutulungan kapag tayo ay uminom ng RGGL bago pa mangyari ang isang stroke. Ulitin ko, huwag hintayin na ma-stroke ka, tsaka ka mag-RGGL. Kasi pag severe stroke na yan, kahit ka pa mag 3,000 points PB or mag 5,000 points or 100 million PB, hindi na mababalik yung natural mo sa stroke. Mag 1 million PV ka ngayon na wala ka pang stroke. Huwag kang mag 1 million PV kapag na-stroke ka na. Kasi hindi mo na yan, hindi ka na maliligtas niyan. Okay? Another study, oncology, this is from America also, done by another doctor, Barry Casilet. Okay? Na ginawa ito nung 2009 pa, July 2009, no? At sinasabi natin yung dito na ang reishi beta-glucan polysaccharide, no? And compounds at triterpenes, no? Ay tumutulong na para mag-stimulate ng mga macrophages or white blood cells, no? Na para labanan ang cancer sa utak at pigilan ang pagkukumpol-kumpol ng dugo para hindi magkaroon ng clot formation sa brain. So, dito, sa cancer of the brain, ang isang cause ng pagkakaroon ng stroke sa patient na may cancer sa utak ay dahil sa pagkukumpol-kumpol ng platelets. Nagkakaroon ng bara. Napapansin nila na ang RG, ang reishi gano, sabi ni Dr. Barrett, ang reishi gano na maraming beta-glucan o polysaccharides at triterpenes ay nagpo-produce o nagpapagana ng maraming white blood cells na siyang kumakain dun sa kung nagkukumpol-kumpol na platelet para matanggal ang pagbabara sa ugat at mabalik o ma-restore ang tamang blood flow sa utak. Okay? So, maganda ang RGGL para sa stroke. Ang pangalawang food supplement na maganda para sa stroke ay ang spirulina. Okay? Meron tayong tablet, merong capsule, meron ding cereal, merong powder.
Lahat yan, pare-pareho, nakakatulong. So, sa study na ito, spirulina blocks the stroke damage. Okay? Pag nagkaroon ng stroke, ito naman, pag nagkaroon na ng stroke, hindi na iwasan, talagang nagka-stroke kasi pasaway. Okay? So, dahil nagpasaway, so, nagkaroon ng stroke. So, isang pag-aaral na ginawa sa University of South Florida sa USA, ni Dr. Paula Blickford. Okay? Si Dr. Paula Blickford at ang kanyang mga kasamahan nang gawa ng isang study noong 2005. Matagal-tagal na, no? 2005 pa. Nakita nila sa pag-aaral nila ito na ang pagbibigay daw ng spirulina sa mga pasyente na nagkaroon ng stroke ay nagresulta sa pag-decrease ng damage o pagliit ng damage ng stroke. No? 75% significant became smaller. No? Yung stroke, yung area ng stroke sa brain ay lumiit. Yung 75% na damage sa stroke sa loob ng 4 to 6 weeks ay lumiit, no? Lumiit yung area ng damage ng stroke sa loob ng 4 to 6 weeks sa pasyente yung binigyan ng spirulina matapos ang isang stroke. Kaya kailangan, bakit ano bang nasa spirulina? Spirulina kasi maraming amino acids. Ang amino acids ay building blocks of our body. Okay? So, yan yung pampalit doon sa nasira. Yung amino acids na makukuha natin sa spirulina, yun ang pampalit sa mga nasirang blocks o cells sa ating katawan na nasira ng stroke. Kaya binibigyan natin ng spirulina yung mga stroke patient para mabawi nila yung kulang na amino acids na kailangan nila at makapag-rebuild ulit ang mga cells, makapag-rebuild ang cells doon, makapag-repair ang cells sa loob ng kung saan man nangyari ang stroke. At ito ay mangyayari sa loob ng 4 to 6 weeks, isang buwan at isang buwan kalahati. Now, sa Harvard Medical School, okay, isang kilalang university sa Amerika, Harvard Medical School, sabi ay, ang spirulina is a richer source of protein than most vegetables. Ipagkumpara mo lahat ng gulay, pinaka maraming protina pa rin or fresh, healthy protein ang spirulina. It's a good source of beta-carotene, which is vitamin A. It has gamma-linoleic acid, which is an essential fat. This is a good fat. Yung linolenic acid, gamma-linolenic acid is the good fat. Kung ang cholesterol ay bad fat, itong linolenic acid is a good fat, which is essential, kailangan ng ating utak dahil ang ating brain cells, kailangan niya ng healthy fat para siya ay mag-function ng tama. So, spirulina improves the brain cell recovery after a stroke. Okay? Napatunayan sa Harvard na ang pag-inom ng spirulina ay nakakapagbalik ng sigla ng isang brain na dumaan sa stroke. Dahil ito ay sa fatty acids na binibigay nito at pinapakain dun sa brain cells para bumalik ang kanyang tamang function. Okay? Pangatlo, Rosel. Bakit kailangan natin ng Rosel? Kaninang umaga sa aming consultation sa Kabangkalan, marami po ang mga pasyente na akala nila ang Rosel ay vitamin C lang. Ang Rosel po ay hindi lang para vitamin C. Ang Rosel po ay anti-hypertensive din. Or napatunayan na ito ng American Heart Association, na talagang mabisa laban sa high blood. Okay? Bakit? Kasi ang Rosel o hibiscus sabdarifa ay mayaman sa flavonoids. Okay? Alam na natin yan, pinaulit-ulit ko na yan, flavonoids. Itong flavonoids ay nagbibigay ng protection sa puso para makaiwas tayo sa sakit sa puso at ito ay tumutulong para bumaba ang blood pressure. Papababa sa presyon ng dugo. So, Rosel gives us a good blood pressure control. Pag nagkaroon tayo ng good blood pressure control or normal blood pressure, syempre, nakakaiwas tayo sa pagputok ng ating ugat sa ulo. So, pag na-prevent kasi na-control ang blood pressure, bumaba ang blood pressure, walang pagputok ng ugat sa utak, naiiwasan natin ang stroke. So,
Hibiscus sabdariffa or Roselle could effectively lower blood pressure in patients with stage 1 hypertension who are at risk of stroke or heart attack. So again, preventive. Huwag kayong iinom ng Roselle kung na-stroke na kayo. Kailangan ang Roselle ay iniinom bago pa kayo magkaroon ng stroke. Ibig sabihin, pag nagkakaroon na kayo ng high blood, pasimula na nagkakaroon kayo ng high blood, unti-unting tumataas ang inyong blood pressure, ay dapat mag-Roselle na kayo. Tablet man o juice, pwede yan. Kahit ano pwede nyo inumin. Para makontrol ang blood pressure at maiwasan ang pagputok ng ugat sa utak. Okay? And the fifth and the last supplement na kailangan natin para makaiwas sa stroke ay lion's mane. Ang lion's mane, ano ba ang role, no? Anong kahalagahan ng lion's mane sa nerve cells at sa brain cells, sa pagaling ng brain cells? Doon sa Journal of International Biomolecular Medicine, meron dong study na ginawa noong 2008, no? 2008 pa, na nagsasabi na ang lion's mane ay nagbibigay ng protection laban sa ischemia. Ano nga yung ischemia? Pagbabara o pagkaroon ng bara. Okay? So, ang lion's mane ay tumutulong para maiwasan ang pag-develop ng pagbara sa utak. Ang lion's mane ay it has become well established, no? Talagang na-study ng mainam ito, na nagpo-promote ng positive brain and nerve health healing. Pinapagaling nito ang brain cells na natamaan ng stroke dahil alam natin na ang kailangan ng brain cells para mabuhay ay nerve growth factors. Ang pagkain ng brain cells ay nerve growth factors. Kapag na-stroke ang pasyente, ang kanyang brain cells ay unti-unting mamamatay. Para maiwasan ang pagkamatay ng brain cells, dapat uminom siya ng lion's mane na maraming nerve growth factors. Dahil itong nerve growth factors lamang ang makakapagpalakas ulit ng brain cells para maiwasan na ito ay mamatay at siya ay gumaling galing sa isang ischemic stroke. Okay? So in summary, the 5 very important supplements from DXN is RG, GL, Spirulina, Roselle, and lion's mane. Again, RG and GL 1 and 2 prevents blood clotting in the brain and improves blood flow to the brain after a stroke. Okay? Spirulina promotes healing of brain cells after a stroke and it's a source of energy para makarecover ang cells because it's a source of amino acids. Roselle prevents high blood or hypertension, which is a predisposing factor for the development of ruptured aneurysm or hemorrhagic stroke. Oo. And lion's mane provides nerve growth factors. Ano tong nerve growth factors? Ito yung pagkain o nutrisyon ng ating brain cells para makaiwas tayo sa stroke o makabawi ulit ang pasyente matapos ang isang stroke. Okay. Before I end, I'd like to leave you this quote. The majority of diseases which the human family have been and still are suffering under, they have created by the ignorance of their own organic health and work perseveringly to tear themselves to pieces. And when broken down and debilitated in body and mind, send for the doctor and drug themselves to death. Anong ibig sabihin daw nito? Tayo daw, ang ugali nating mga tao tayo ang sumisira sa ating katawan. Dahil sa kapabayaan natin sa ating kalusugan. At tayo ang sumisira sa ating sarili. At kapag tayo ay nasira at nalugmok sa sakit, tayo ay tumatawag ng doktor na nagbibigay ng gamot o droga na siyang
nagpapapatay, na nagdadala ng kamatayan sa atin. Kaya, prevention is better than cure. Before you have a stroke, try to use these 5 essential supplements to prevent stroke so that you will stay healthy and your brain will function well. So, stop stroke. How do you stop stroke? Take DXN RGGL, Rosel, Lion's Mane, and Spirulina. And with this, I say thank you. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us. DXN, one world, one market.